So yan guys, review tayo. Ayan, so nakalas ko na yung ating Deo Hub. Ayan. So para siyang Joson, para siyang Joson Spider. Pero ito ay Deo Hub, Deo Hub. Basta ewan ko, bahala na kayo dyan. Yan yung brand niya. Local lang to, hindi to original. Pero para sa akin, mamahalin to para sa akin. Ayan. Kasi syempre, first ever personal mixer ko to. Pangarap ba? Ayan. Sunod na lang siguro yung mga box, tsaka mga ampli. So gusto mag-sponsor, ayan, pwede naman. Ayan, so napakaganda. Hindi ko ma-imagine yung tuwa ko. Ayan, so syempre sa sobrang tuwa ko, binuksan ko na. Ayan, so sa pagkabukas, ayan, ito ang laman. Kasi ito guys ay 2-in-1. So ang specs nito is ito naka 450 I guess. Ay 650 watts. Ang ano niya, ang pwedeng ikarga dito na D12. D12 ang nakalagay eh. Ayan. So ito compose siya ng SMD at saka may mga ano din, may mga yung malalaking pyesa pa rin naman, hindi siya purong SMD, lalong din sa mga kapasitor niya. Yan pa rin yung mga kapasitor pa rin na makikita natin. At ang kapasitor na ginamit pala dito is 10,000 UF 63 volts. Yan, 10,000 UF 63 volts. Ewan ko kung kita, na ginawang medyo pandak lang, siguro 1.5 inch lang ang ang tangkad. Then ito naka bridge rectifier, bridge diode, and then ang load niya, ang kanyang transformer is toroidal na 38038 and then 013 at saka 17017. Ayan, and then naka speak on pala siya. Ito yung output speaker to, speaker output. Tapos ito yung fan niya. Ayan, so ang karga niya is A1943 na dalawa, ito, tsaka ito. Tapos ito, C5200. Itong nandito sa dulo, ito yung sa temperature sensor. Kasi, kapag siya ay umiinit, pag umiinit na tong heatsink, automatic itong fan is bigla siyang lumalakas. Okay, so, pag na-reach niya yung optimal temperature niya, or yung temperature na magkikick in yung fan sa pinakamalakas niyang buga, saka ito magti-trigger para magkaroon ng mas malakas na supply yung fan. 12 volts lang yung fan. Okay? So yan. Tapos meron siyang relay dito. And then ito yung speaker terminal. Yan. Tapos yung input niya, ito. Nandito sa gitna yung input. Yan. So dyan na rin kumuha ng dito na rin pala kumuha ng input itong mismong mixer. So balik natin ha. So ayan na nga. Ito, meron tayong main volume para sa left and right channel. Ito yung ating main volume. So yan. And then meron din tayong phones. Yan, meron din tayong Bluetooth. Tinakpan ko to kasi nakakasilaw yung blue LED niya. Ayan guys, oh. Itong blue, yan. Tinakpan ko siya ng electrical tape kasi nakakasilaw. And then ito meron tayong play pause nandito na. Kapag next, ipihit mo kapag play pause, pindutin mo lang to. Then meron siyang repeat, record, 48 volts para sa condenser mic. Meron din siyang USB input. Pwede rin tong gamiting, may napanood ako na i-convert siya sa para recording. And then ang main output niya is itong XLR. XLR na yung kanyang main outputs. Meron din siyang output para sa FX at saka dito sa auxiliary. Ito pwede niyong gamitin sa mga subwoofer. Yan. Tapos meron din siyang input output. Pwede rin dito sa CD tape output. Ayan, so ito pala. Nandito yung volume ng CD tape. Pag nag-input kayo dito at nag-output din kayo dito, dito yung volume. Dito nyo naman siya pipihitin. And then kapag dito naman ang output ninyo, nandito naman yung control. Ayan, nandito yung volume. Ayan. And then itong effects, para ito dito sa effects. Ito, pinoprogram lang naman to. Ayan. Para halimbawa, nasaan yung mic natin? Ito, meron tayong mic dito. Try natin saksak. Yan. Then lagyan natin ng gain. Lagyan natin ng volume. Tapos yung effects. Lagyan natin yung effects. Meron na yan.
Hey, check, check, mic test, sound check, check. Ayan. So kapag gusto mong flat naman, lagay mo lang siya sa 99. Ayan. Pero meron din sa 45 yata. Hey, yan, flat siya. Wala siyang effects. Ayan. So wala kasi siyang naka-display dito, hindi kagaya ng Orig na Joson. Syempre mahal yun eh. Yung Orig na Joson kasi meron siyang nakalagay dito na yung label ng effects. Ito wala. So ano magagawa natin, 'di ba? Eh hindi naman ito branded. Ayan, so meron siyang timpla, equalizer, high, mid, and then low. Tapos nandito yung effects. Yan. Pag gusto mong gumana, yung effects na nilagay mo dito, at saka yun nandito, i-volume mo lang tong effects na to. Okay? So yan. Then meron din siyang 7-band equalizer. Tapos meron siyang 4 na inputs. So yan lang. Basic. Maganda rin naman siya. At ito, sulit na rin to kasi nagamit ko siya ng ano eh, nung closing sa school. So maganda rin naman ang performance, goods na goods, at wala nang naging aberya. So yan, masayang masaya ako kasi meron na akong ganito. Ayan, so sunod na lang siguro yung mga sabihin nating power amp. Ayan, kahit CA20, CA5, mga ganun, mga CA series, at kaya mga power amp ng Kevlar, maganda rin naman. Yan, tapos ito, volume ng music. So music tayo. Ito yung sinasabi ko. Di ba? Tama na yan, bawal copyright. Yan, so pwede siya, pwede siyang gumana kahit wala ka ng amplifier kasi meron siyang meron siyang amplifier sa loob. Ayan. Meron siyang amplifier sa loob. At maganda tong gawin pambahay. Pag gusto mo mag video okay, yan, pwede rin naman. Pwede mo siyang gawing pang video okay. Maganda siya. So yun lang, Dio Hub. Ayan. So bagong bago. Eh binaklas na agad. Ganun tayo pag aspiring technician talaga. Ayan.